Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor at welcome po dito sa ating munting YouTube channel. Okay, ang pagbibigyan natin ng kasagutan ay katanungan ni Daniel de Guzman Araga. Sabi niya, Sir Elmer, ano po ba ang tamang haba ng firing pin ng mga revolver? Hindi pa kasi matesting kung sakto lang yung baon ng basyo. Okay, pwede na, ang mga revolver kasi wala namang maraming klase, hindi natin talaga alam ang tamang haba, kahit pa sa mga pistol. So, kahit sa mga pistol, ganito rin ang ginagawa ko. So, bago ko bigyan ng kasagutan yan, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil tayo umabot na sa mahigit na 42,000 na mga subscribers. Maraming salamat sa mga pag-share ng ating mga videos, sa pagla-like. At marami rin ang napadagdag sa ating mahigit na 1,100 na mga subscribers na dagdag sa atin ngayong mga subscribers. At maraming salamat lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat ang ating YouTube channel ay ginawa ko para sa ating pagcha-charity. May 6 tayong estudyante na tinutulungan, mga bata na mga anak ng single parent. At maraming salamat do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Ayan. At nakatulong ang inyong mga pinadala sa mga pambaon ng ating mga bata. Bagaman sila elementary, libre pa sa school, pero hindi sila makakapasok kung walang baon. Pakihirap pa sa mga estudyante ang walang baon sa eskwelahan. Kaya tayo ang nagpo-provide ng kanilang mga baon. Yung kung kinikita ng ating YouTube channel ay nilalaan ko sa kanila at sa kanilang mga maliliit na pangangailangan. At maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong na po yan. At ganyan din maraming salamat sa mga nagpadala o nagpalipad sa ating mga premiere videos. Thank you kay Boy Umay at kay Noli Peace America. Sana marami pa ang tumulong sa inyo dahil kinakailangan natin ng medyo malaking halaga ngayon para sa mga school supplies sa darating na pasukan. Okay, thank you sa inyo lahat. So, puntahan na natin yung katanungan ni Daniel de Guzman Araga. Okay, meron tayo ditong revolver. Yan, siguraduhin muna natin na walang bala. Okay, so, para ko malaman ang haba ng ang baon ng okay, actually, dalawa ang tinitingnan dyan. Yung haba ng firing pin at yung lakas ng hammer. So, ituturo ko sa inyo lahat. Ito, ginagawa ko din ito kahit sa mga sa mga pistol. Okay, kumukuha ko ng basyo. Tapos, tinatanggal ko yung kanyang primer. Ayan, may pantanggal tayo ng primer. At kung wala kayong pantanggal, pwede kayong gumawa ng isang matulis na May video na rin ako nun yan. So, ayan. Wala na siyang primer. Ito na yung primer. Lagay muna natin dyan yung primer. Okay, so. Para kung malaman ang haba niya, wala ng primer. Kumukuha ko ng wax. Okay, wax lang ang Wala tayong wax dito. Pero kahit anong ito na lang pang masilya ko sa kahoy. Wax o di kaya kandila. Yun, kandila. Pupunuin ko ng lalagyan ko ng kandila itong primer niya. Yan, pupunuin ko ng kandila yan. O, sige, yung iba siguro naunawaan na yung ibig kong sabihin kahit hindi ko pa nagagawan lubusan. Para malaman natin yung kanyang kuha lang tayo ng parang masilya to eh. Pwede ninyong ilagay dyan yung mga wax o yung mga kandila. Yan ilulubog lang ninyo siya dyan. Yan, ganyan. Yan, at inyong papantayin. Okay? Papantayin ninyo yan siya dyan. Ganda yung pantay na pantay. Parang siyang pinaka magiging primer ninyo. Ayan Yan. Nakalagay na dyan. So, alam na ninyo ang ibig ko sabihin, So, pagka nilagay na natin yan dyan, ilalagay natin ngayon dito sa cylinder niya. At wala namang ano yan na, shape na shape yan. Kaya pakita siya,
Ingat kayo ha, baka magpakamali kayo, baka live volta may lagay ninyo dyan. Yan. Pagkatapos ay atin yang kakalabitin. Yan na, oh. Para malaman natin kung gaano kalalim. Yun. So, yan, makikita natin yan dyan, yung lalim. Oh. Parang, yan, may bakas na siya. Yung lalim. Ngayon, hindi pa rin doon na, kasi kung sobrang malalim yan, ay makakabutas yan. Di ba? Kung halimbawa, sobrang malalim yan. So, nakita na natin yung tamang haba. Okay, so, ngayon, para naman makasigurado tayong puputok. Ayan o, alam na natin yung lalim ha. Ayan o. Ikumpara natin dito sa totoong pumutok. Ayan o. Kukumpara natin ngayon yan doon sa totoong pinutok. Ayun o. Yun. Makukumpara na natin. Ito yung talagang pumutok na. At saka ito yung kanyang primer. Na ano. Parang tama lang yung lalim niya. No? Ngayon, paano naman natin malalaman na talagang puputok yun? Paano naman kung ano? Kung mahina naman paano naman kung mahina naman yung kanyang mainspring? Paano naman kung mahina yun? O so, magkakameron din tayo ng problema doon sa kanyang ano. So, ang ginagawa ko naman dyan, kukuha naman ako ng isang ano. Oh, may pantanggal kasi ako ng ano eh. May pantanggal ako ng, huwag kayong magtatanggal ng head nang wala kayo nito. Bullet puller tawag dito. Okay, may video na ako kung paano ito gamitin. Huwag kayong magtatanggal ng head kung wala kayong bullet puller. Okay, so tinanggalan ko na ito ng head at tinanggalan ko na rin ito ng powder. So, primer na lang ang nakalagay dyan. Para malaman natin kung tama ba ang lakas naman ng kanyang mainspring. Hindi lang yung, minsan kasi malalim nga, ay mahina naman yung ano, yung kanyang spring. Eh di mahina naman siyang pumalo. Eh siyempre, tatalab yun dito sa mga ganito, sa mga wax. Kasi iba naman ang ano. O di kaya ang ginagawa ko ay kumukuha ako ng isang ano, yung naiputok na. Ito. Kumukuha ako ng isang naiputok na, pagkatapos ay ibabalik ko yung ano niya. Kumukuha ko ng ganito, ibabalik ko yung kanyang dent. Ibabalik ko yung kanyang dent para pumantay uli. Okay, yan o. Lalagay ko lang dito at ibabalik ko lang yung kanyang dent. Yan, ibinalik ko lang yung kanyang dent kasi natatanggal. Pwede ninyong tanggalin itong ano nito eh, meron itong parang ano dito. Yan. Pagkatapos ay susubukan ko ulit itong ilagay dito. Pero ang ginagawa ko na lang ay umaano na lang ako ng ano, itong ganito na tanggal na lang ako ng ano, ng head. Okay? So ito naman ang final na testing. Okay, final. O, safe yan. Walang ano yan. Pa-final yan. Tapos ay ating kakalabitin. Yun. Pag yun ay pumutok, ang primer niya, ito na ang final. Ito na ang final na test. Kasi primer lang naman yan. O, pag pumutok na yung primer niya, sa ano, papapansin ninyo na pagka hindi talaga ano yan, mababaw lang ang talab niyan dito kasi hindi naman siya nagbigay ng pressure pabalik. So, pero tama lang yun pag pumutok. Una, titingnan ninyo, titistingin muna ninyo ang lalim sa wax o sa kandila para pinwax. Yan, lalagay ninyo. Di malalaman na ninyo yung lalim, yung tamang lalim. Kasi pag sobrang haba yan at malakas ang spring, bubutasin niya itong primer. At kanya naman itong ano, kanya naman itong bubutasin. O so magkakameron ng backfire, delikado. So yun lang ang tamang ano, pagkatapos ninyo makuha na yung haba,
Pag ano nito, pwede naman yung ulit-ulitin yung pag-testing ng ganito eh. Kung ilang beses ninyo hanggang sa makuha na ninyo yung tamang lalim. Okay, yung tamang lalim. Ikukumpara ninyo yan doon sa mga pumutok ng basyo. Yan o. Ikukumpara ninyo yan. O, tira, magkapareho. Okay? At para naman ninyo, ulitin ko, para naman ninyo malaman kung tama ang lakas ng spring, ay, ipuputok na ninyo sa primer. Ganun lang. O, so, yan ang ginagawa ko para, kasi, mahirap din naman yung mag-testing ka, lalo kung wala ka sa firing range. At saka, mahirap din mag-testing, hindi ka sigurado doon sa tamang haba, baka sobrang haba, baka mabutas yung firing pin. So, nag-aalala tayo. So, ganun ang safe. Itong tinuturo ko sa inyo ay mga safe na pamamaraan. Okay, kahit kayo nasa kwarto lamang o kayo nasa inyong garahe lamang, matitesting ninyo. Basta, ang advice ko lang sa inyo, meron kayo nitong bullet puller. Huwag na huwag kayong magtatanggal ng head, magpupupukpok ng bala nang wala kayo nito. Ito talaga ang gamit ng mga professional para matanggal ninyo yung mga head ng inyong mga bala. So yan, maliwanag. Okay, at sana itong maiksi natin video na ito ay kinapulutan ninyo ng kaunting kaalaman para tayo ay maging safe, lalo sa mga pagtitesting ng mga baril. Okay, so yung mga may nag-ano sa akin na mga gustong maging gunsmith, talagang ang pagka-gunsmith na hindi man nakukuha yan sa sa isang tumbling lang. Taon yan. Kung wala kayo, hindi kayo dadaan sa mga school, talagang magsasariling sikap kayo, manood kayo ng mga video ko, marami pa yan. Kung meron kayo hindi naintindihan, itanong ninyo at yan ang talaga naman ang aking passion sa buhay. Ang makatulong sa kapwa. Okay, pangalawa, unang-una yung aking mga estudyante na tinutulungan. Okay, tayo ay matanda na, wala na tayong pinapag-aral, 20 years na tayo ditong nagtatrabaho. Doon sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pa yung tatrabaho sa Kuwait, sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith. At 21 years na ako dito. Okay, at yan. At babasahin ko lang sa inyo yung ating mga community spotlight. Ang ating community spotlight ngayon, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Christine Lee. May 53 na engagement at si Chocolate Boy. Okay, magaganda ang mga comment ni Chocolate Boy. Makapupulutan ninyo ng dagdag kaalaman. Please, kung may mga alam pa kayo, open naman yung ating YouTube channel, mag-comment kayo. Yung mga experience ninyo, pwede kayo. Okay, yung isang nang basa akin, sabi dun sa batas, ay gawa-gawa ko lang daw yung batas. Okay, basa din tayo ng batas bilang isang firearms instructor, nagbabasa ako ng mga batas tungkol sa baril kasi linya ko yan eh. Kaya kung hindi kayo naniniwala sa akin, punta kayo sa sa Google, okay? Para at magtanong din kayo sa mga marunong. Hindi naman ako nagmamarunong, ako nagbabagi lang ng kaunting kaalaman. Okay, si Brian Bots, shout out, 31 ang engagement. Si Black Dog, 4 ang engagement. At si Belso 3 ay 36. Okay, shout out kay Christine Lee, shout out kay Chocolate Boy, Chocolate_boy, at shout out kay Brian Botchopido. Okay, at shout out kay Black Dog, Europe Tracker, Black Dog. Tracker pala si Black Dog. Okay, at ganyan din shout out kay Belso 3. Okay, magtanong lang kayo at sasagutin ko sa abot na aking malit na kaalaman. God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli nating video.